o kaya may sakit yung kanyang asawa, huwag papatubuan kung papahiram mo man. Kasi kawawa na nga tapos papatubuan mo pa. Pero ibang usapan pagka halimbawa, hindi ka naman dukha. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, pag inibig mo na yung salapi, mahal mo na yung salapi mo, ugat na yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Naghiram ng martilyo, di na sinole, ininteres na. Naghiram ng kung ano, tapos nanghiram ng pera, ayaw na isole. Dapat namang isole at pwede namang isole, hindi na sinusole. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthi, welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. Dito po sa Usap-Usap University para sa ating mga baguhan. Ang ating ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, Bible study, preachings, Zoom, presentation at iba pa. And for this particular episode, ito po ay quite special dahil ito po ay mula sa most in-demand na preacher na lagi po talagang nire-request dito po sa ating channel. Ito po si Brother Eddie Soriano ng Members Church of God International. At ang topic po natin ngayon ay na-compile po ng ating staff. Ito daw po ay patungkol sa kayamanan, pera, ayan. Dahil syempre po, isa yan sa mga pinaka-necessity natin, no? Para po mabuhay sa mundo, syempre. Kaya tayo nagsusumikap, may mga hanap buhay tayo dahil syempre we want to be financially secure and financially stable. And sa preaching na ito, ang topic daw po is all about money, no? Bakit importante ang pera, kahulugan ng pera bilang Kristiyano? Bakit ito nagiging source ng kasamaan, or pagiging sakim, something like that. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa pag-iimay, dati po akong university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng International Public Speaking Organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-U3, hindi po ako member ng MCGI, isa lamang po akong hamak na video reactor. So in giving a reaction, maaari po na I may sound that I am agreeing or disagreeing. But definitely wala po tayong religious agenda. Wala po tayong sinasabi ng isang particular na religion ay dapat niyong kaaniban o wag niyong kaaniban. So I'm excited. If hindi pa po kayo nakapag-like, ayan, like niyo po. Ibig sabihin, you like this video and you are suggesting this video sa iba pong mga viewers din po ng YouTube. Everything now is ready. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Ganito kahalaga ang pera, kapatid, ano? Sa pakilala ng salita ng Diyos sa Biblia, 10:19 ng Ecclesiastes. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Tamo, ang salapi sumasagot sa lahat ng bagay. Alam mo, pagka may pera, may bigas. Pag may pera, may ulam, may mantika, may toyo, may bawang, may sibuyas, may betsin, may pagkain pag may pera. Pag wa pera, wa kaon. Pag walang pera, walang pagkain. Pagka wala ka ng pera, sabi nung kanta nung lola ko nung araw, natatandaan ko pa, o giliw ko, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera, at kung sakaling maubos na, iiwanan kitang nag-iisa. Ayun, nakanta ng lola ko. Giliw ko, ikaw, mahal kita, habang ikaw ay mayroong pera. Pero kung maubos na, iiwanan kitang nag-iisa, sasama na ako sa iba, sabi nung kanta ng lola ko. Ganon kahalaga ang pera sa tao. Kuminsan, no money, no honey. Merong ganon. Meron naman, pagka wala kang pera, wala kang kaibigan. Basahin natin sa Kawikaan. Ganito ang ating mababasa. 14:20 ng Kawikaan. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. At maraming kaibigan ng mayaman, marami kasi pera eh. Correct. Merong nakikipagkaibigan dahil sa pera. Correct. Pero pag dukha ka, baho mo, hindi ka mabango sa iba. Lalayuan ka ng mga tao pag wala kang pera. Kasi iniisip, baka utangan mo, kaya lumalayo sa iyo pag wala kang pera. Alam mo, ang isa pang kahulugan ng pera, kapatid, sa Ecclesiastes pa rin. Ganito ang ating mababasa. 12. Sapagkat ang karunungan ay isang galang,
sa makatuwid bagay gaya ng salapi na sanggalang. Yung karunungan ng wika, sanggalang. Gaya rin naman ng salapi na sanggalang. Alam mo kapatid, ang pera, protection eh. May protection ka pagka may pera ka. Protection ng tao, protection ng gobyerno. Ang pera mahalaga. Sanggalang, panagot sa mga bagay-bagay na kailangan sa buhay. Pero pagka inibig mo ang pera, ginawa mo ng parang Diyos ang pera, masama na yon. Sa isjis ng unang Timoteo. For the love of money. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay Root of ugat evil. ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinutuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Pag inibig mo na yung salapi, mahal mo na yung salapi mo. Ugat na yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Tingnan mo, merong babae dahil sa kagustuhan sa pera, marami, nagpo-prostitute. Ibinebenta yung sarili, magkapera lang. Meron nagtitinda ng drugs dahil sa pera. Kahit mamatay yung kapwa nila taong gumagamit Sige lang. ng drugs, wala silang pakialam. Kasi ang mahal nila salapi. Yan ang masama. Hindi masama ang pera per se. Hindi masama ang pera. Magagamit mo yan sa kabutihan. Pero pagka minahal mo na yan, magiging malupit ka sa kapwa. Minsan dahil sa pag-ibig sa pera, nangangailangan yung kapwa-tao, may gipit na papatubuan pa ng 5-6. 20%, 30% na kakainin kang buong buo dahil sa pagmamahal sa pera nila. Yun ay masama na yon kapatid. Pero kung pera, hindi mo naman iniibig, ginagamit mo sa kabutihan, mahalaga yung pera. Yun ang sagot ko kapatid sa tanong. Okay, I think that was a very direct na answer ni Brother Eli, mga ka-U3, as to the importance of money. By its very nature, hindi naman talaga masama ang pera, di ba? You can use it to do a lot of good things and of course, to sustain your family, for example. Ang nagustuhan ko dun po sa sitas na sinabi kanina, ito ay sumasagot sa lahat ng bagay. Pero yun nga, if you remember, I also gave this kind of joke na maliban sa love of money is the root of all evil. The lack of money is also the root of all evil. Lack, L-A-C-K. Pag wala kang pera, ito yung nagpo-force sa'yo na gumawa ng mga kalokohan. Ito yung nagpo-force sa maraming tao na kumapit sa patalim, no? Yun nga sinabi ni Brother Eddie, sadly for other women. Easy money di ba? If you engage into prostitution, for example, or for others, gambling naman, pagsusugal, easy money din. But anyway, dahil ito ay compilation, we still have to listen to more videos related sa money. So, let's continue the video. Walang duda na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pero hindi dahil sa ang Diyos makapangyarihan sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin, mangyayari na. That is a false hope. Yung mga unang Kristiyano kasi, naglingkod sa Diyos yun with unquestionable faith and diligence. Pero naka-encounter din sila ng mga problema sa buhay. Di naman sila lahat ay yumaman. Ay hirap din ang karamihan sa kanila. May mga members nga sa Korinto nung araw, walang makain eh. Ang sabi ni Pablo, 11:22 ng unang Korinto, Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? ba't niya sinabi, wala ba kayong bahay na doon kayo pwedeng kumain at uminom? Niwawalang halaga niyo ba ang iglesia ng Diyos? Hinihiya ba ninyo ang wala ng anuman? Bakit? Nagkatipon kasi yung mga taga-Korinto, nagkainan, nag-inuman. Ang sabi sa 21, Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. nagkainan sila, merong gutom. Meron naman lasing, sumobra naman.
Ibig sabihin, meron sa Korinto walang makain man lang. Kaya nga ang sabi ni Santiago sa Christian community nung araw, sa Santiago Kapitulo 2, 15 James. kapatid na Daniel. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Merong mga kapatid, makita mo, hubad. Ang ibig sabihin ng hubad, kapos sa damit. Hindi naman pwedeng hubad na talaga yung naked eh. Logic ang gagamitin mo. May mga kapatid hubad. Gaya Walang rin ng pambili mga ng apostol. Minsan damit? hubad sila eh. 4:11 ng unang Korinto. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Ang mga apostol yan ha, nagmimilagro yan, pero they suffered poverty. Kasi sa panahon nila, pagka ikaw may damit lang, wala kang pangginaw, napakaginaw dun sa lugar nila. Mangingiki ka sa ginaw, manginginig ka. Kaya sometimes they consider themselves naked. Kulang sila sa maraming bagay. Para masasabihin ngayon na ang pagsunod sa Diyos will mean prosperity. It is not always the case. It is not the general knowledge of the Christian community that because you are serving God, May you will prosperity. enjoy all the fruits of your service in this life. There are rewards that will only be enjoyed in heaven. Although hindi natin inaalis yung possibility na in some cases, maybe we can consider isolated cases, because the greater community of the first century Christians suffered poverty. Mahirap sila. Mga apostol nga walang tiyak na tahanan, mga hubad, mga nauuhaw, nagugutom. Meron mga pagkakataong ganon. They experience these things. Si Lazaro nga, namatay na pulubi. Naalala niyo yung kwento ng Panginoong Hesus, si Lazaro at saka yung mayaman? O nakita niyo ba sa mga taga-Korinto? Merong walang makain, walang anuman. Basahin natin ang 1:26 ng unang Korinto. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. So the majority of the first century Christians are worthless people. Worthless in the sight of this world. Para sa kanila, walang kwenta ang mga Kristiyano. Kaya hinahamak sila. Basahin natin sa 6:20 ng aklat ni Lucas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, at kung ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. We can enjoy the full reward of being a servant of Christ
not here on earth. It is not a guarantee that if you serve the That's Lord right. Jesus Christ on earth, you will enjoy all the prosperity in life that this world promises and this world may allow. That's right. The logic of the verse is, rejoice ye in that day and leap for joy. Behold, your reward is great in heaven. Pwedeng mag-enjoy ka sa lupa, pero hindi ang lupa ang expected venue of the reward. Doon yon sa kabilang buhay. Pwedeng sa lupa tumanggap ka. Possible yon. Pero hindi yon ang general rule. Okay, pause muna tayo. Pasensya na po, Brother Eli, and sa viewers po natin, ha? I really like what Brother Eli mentioned here. And come to think of it, ito po ay kontra sa ibang paniniwala ng mga mega churches, ng mga Kristiyano na naniniwala sa prosperity gospel. So, sa iba po kasing mga sekta at denominasyon ng mga Kristiyano, sa kanila pong paniniwala, dahil tayo ay Kristiyano, ang Diyos ay mayaman. Meron siyang mga mansyon. Tayo ay anak ng Diyos. So, there's no reason for you to be poor. So, you should really enjoy the financial benefits. Pinili tayo, we have dominion over earth, something like that. May ganun pong mga perspective, no? Pero Brother Eli saying, and I have to agree with him here, na ang tunay naman talaga na kayamanan or prosperity is spiritual blessings naman yan eh. And there's no guarantee na kapag ikaw ay naging Kristiyano, naglingkod ka sa Diyos, yayaman ka. But hindi rin masama na financially we are secure, financially we are stable here on earth. And syempre, na-mention din kanina na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga dukha, di ba po? Na even ang mga first century Christians daw po ay worthless. So in short, some Christians, wala silang estado kumbaga if we compare it in our society. Hindi yun ang general faith of Christians. Kaya yung mga Kristiyano nung una, nakatingin sila sa langit eh. Yun ang kanilang tinitingnan. Their eyes are focused on what is to come. Basahin natin ang 11:13 ng Ebreo. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Yung mga heroes of faith kagaya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Sarah, ni Noe, lahat na binanggit ni Pablo sa Kapitulo 11 ng Ebreo. Sabi niya sa concluding verse sa 11:13, by faith, these all died in faith, not having received the promises. Hindi fully compensated sa lupa eh. They died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Nakatingin sila doon sa future. Yun ang talagang pananampalataya nila. Ang full compensation ay hindi dito. You may suffer on earth, and you may experience poverty on earth as other Christians in the first century have experienced. But the full reward will be in heaven. Kaya sa tanong na magkakaroon ba ng masaganang pamumuhay, may possibility, pero hindi 100% ang possibility. And it is not the general rule. This idea that not everyone could get rich, it should not stop everyone, of course, to try their best to give a good life, no? Kaya hindi mo rin maiiwasan for others naman po na sabihin na natin na walang Diyos o walang pinaniwala ang afterlife. For them, it stops here. Pag natapos na yung buhay mo, wala na. Kaya gawin mo na lang kung anong pwede mong magawa na sa buhay mo ngayon. Kumbaga, you have to make the best out of the life that you have. For others, the end of their physical life, that's it, mga kayuthi. So anyway, let's continue. You have to suffer first. Being a Christian, just like our Lord Jesus Christ suffered, idinistino niya tayo na magsasuffer din tayo. 15, 19, 20 ni Juan. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. You will suffer the same fate. Tinrobol nila si Kristo, to trouble ka rin. Kaya you will not live a very convenient life on earth.
It is not a 100% guarantee that if you obey the Lord Jesus Christ, you will live happily ever after on earth. No. It is out of the context of the scriptures. But the very sure reward will be in heaven. Malaki ang ganti ninyo sa langit. 6:35, the book of Luke. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Malaki ang magiging gantimpala o reward nung susunod kay Kristo, na pati ang kaaway mo, iibigin mo, wag kang papatay ng kaaway. Sinasabi ito in the religious context. Marami kasi relihiyon ngayon ang pumapatay ng kapwa nila, religyoso. Kaya ang sabi sa Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway, magpahiram ka, magpautang ka na huwag ka nang umasa ng kapalit, malaki ang magiging ganti sa inyo. Saan ba yung ganti? Dito ba sa lupa? Ang liwanag malaki ang inyong ganti sa langit. Basahin natin sa Mateo. Mga galak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang total na ganti sa langit na yung hindi mo na-enjoy dito, mas magandang ma-enjoy mo sa langit yun Kaya dun sa pagka ikaw sumunod, ikaw pagpapalain, magiging bilyonaryo ka, magkakaroon ka ng lahat ng bagay, maling aral yan. Ang totoo, pwedeng mangyari yan sa mga Kristiyano, pero hindi yan ang general rule. Sapagkat ang sabi ni Kristo, malaki ang ganti sa inyo sa langit. Kaya yung unang iglesia, yung first century Christian church, karamihan doon mahirap. And gusto ko lang po i-mention na sa mga notes ko lang po dito dahil I think there are a lot of really good nuggets of wisdom po sa sinabi ni Brother Eli. And one of the things there, of course, patas yan na mahirap mayaman, tayo ay anak ng Diyos, and a large part of the Christian life is we are destined to suffer. So sinasabi dito ni Brother Eli, dahil ang isang Kristiyano, kumbaga, associated kay Jesus Christ that was persecuted, so by association, tayo din ay magsasuffer, no? Tayo din ay makaka-experience ng mga kahirapan, trials, tribulations. Pero gusto ko lang po i-mention, and I think siguro as we continue later on, baka mamimension din ni Brother Eli, what are the benefits of being poor, quote unquote? And if I remember correctly, I think it is in Proverbs, di ba, na sinasabi na ang mga taong mahirap, actually sila yung mas receptive no, sa salita ng Diyos. Which actually kind of makes sense. Dahil nga po, kapag komportable ng buhay mo, lahat ng pangangailangan mo ay napupunan, most of the time, you will not be seeking for other things. For them, it's more difficult to think about the afterlife. It's more difficult to look for a God when you feel that you're a God yourself. Dahil syempre nga po, with great money comes great power. Yan po ang reality mga ka-U3, di ba? More status, no? Mataas yung pagtingin ng mga tao sa'yo. And isa sa mga na-learn ko po sa aking buhay, no? Just by observing people, mas nagkakaroon ka ng boses kapag ikaw ay may pera. Parang mahirap paniwalaan ng isang tao dahil hindi mo nakikita sa kanya na siya ay nag-prosper. It's just reality mga ka-U3. Mas kapani-paniwala sa ating sosyudad ang tao na may pera. Conforme sa sitwasyon. May sinasabi kasi sa 37:21 utang ng naman. awit, Okay. ganito. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Tatak ng masama yung humihiram, hindi nagsosoli. Naghiram ng martilyo, di na sinole, ininteres na. Ayan. Naghiram ng kung ano, tapos nanghiram ng pera, ayaw na isole. Dapat namang isole at pwede namang isole, hindi na sinusole. Masama yun sa Diyos. Kaya dun sa 13:8 ng Roma, ang nakasulat ganito, Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. bawal yung magkautang ka. Ang kahulugan nun, hindi bawal mangutang. Hindi ganon. Utos nga yung magpautang. Paano bawal ang mangutang? Mateo 5:42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Paliwanag ang salita ng Diyos bibigyan mo pag may nanghihingi sa'yo. Huwag mo naman tatalikuran yung sa'yo nangungutang. Hindi masamang mangutang at magpautang. Ang masama, magkautang ka na mananatiling utang di ka nagbabayad. Yun ang masama. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man. Kailangan yung inutang, bayaran. At ang isa pang paraan ng pagkakautang,
Yung nasa 13:7. Yan pa rin sa Roma. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. Ang isa pa palang diwa ng utang, pag hindi mo ibinigay sa kinauukulan, yun dapat mong ibigay. Bigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Pag hindi mo ibinigay, may utang ka. Lalabas, may utang ka na hindi mo binabayaran. Kasi hindi mo ibinigay yung karampatan sa kapwa o sa dapat mong bigyan. Basahin natin ang unang Korinto 7, versikulo 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Utos na ibigay ng lalaki sa asawa ang nararapat. Gayun din naman ng babae, ibibigay sa asawa ang karapat-dapat. Ano yung ibibigay mo? Lalaki sa asawa mo na nararapat. Yung obligasyon mo sa kanya. Yung babae ganun din. Pag hindi mo ibinigay sa asawa mo yung nararapat, nagkakautang ka sa asawa mo. Kaya kung babalikan natin yung 13:7 ng Roma, ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Ang ibig sabihin, yung hindi mo pagbabayad, what is due sa mga tao, nagkakautang ka. Hindi ka lang nagkakautang sa tao, nagkakautang ka pa sa Diyos. Halimbawa, isa kang employer, inaasahan ng iyong employee na papasahurin mo siya, hindi mo siya pinasahod, kasalanan sa Diyos yun. May utang ka no, nakasalanang utang. 24:14 ng Deuteronomio. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kaniyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kaniyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ang araw sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kaniyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. O kita mo, magiging kasalanan pag yung sweldo ng iyong katulong o yung ini-hire mong tao, hindi mo ibinigay sa oras na dapat mong ibigay, kasalanan yon. Nangungutang ka nun. Bakit? Sa kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap, siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka pambili yun ng hapunan ng pamilya bago lumubog ang araw, bigay mo na. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Kaya kapatid, yung salitang utang, maraming kahulugan sa Biblia yon. Kaya ang manalangin ng Kristo, tinuro sa apostol, ipatawad mo sa amin ang aming utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Hindi lahat pera yun. Maraming bagay yung pagkakautang. Yung isang anak na hindi marunong gumalang sa magulang, nangungutang yon. At ang tawag nga ron, walang utang na loob. Nangungutang ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may utos, igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako. At 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mga anak, sa uno, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Utos ng Diyos yan eh. Pag nilalapastangan mo ang magulang mo, nagkakautang ka sa Diyos. Kung mag-iipon ka ng kayamanan sa langit, dito rin sa lupa iniipon yun eh. Baka akala mo, giintayin mo sa langit, pag nakarating ka na ron, saka ka mag-iipon ng kayamanan sa langit. Hindi. Dito rin yun sa lupa iniipon. Basahin natin sa Mateo 6, versikulo 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So for the meantime na ayaw tayong pag-ipunin ni Kristo ng kayamanan sa lupa,
Dito pa rin sa lupa, sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dito rin natin gagawin yon. Kaya ang pag-iipon naman ng kayamanan sa langit, alam mo ba kapatid kung ano yung kayamanan sa langit? Kayamanan sa langit, yung mabubuting gawa na ating dapat na gawin sa buhay. Habang buhay tayo, ang iipunin natin hindi pera kundi yung gawang mabuti. Mabuting gawa sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, sa kapwa-tao. Lahat ng ating makakasalunga sa buhay, kailangan gagawa natin ng mabuti. Yun ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Sapagkat yung kayamanan sa langit, yun ang kabutihan na iniipon mo sa puso mo. Sa 6:45 ng Lucas, ganito nakasulat. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kaniyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Tamo, dalawang klase ang kayamanan, isang mabuting kayamanan, isang masamang kayamanan. Yun ang wikang mabuting tao, kumukuha siya ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Yung palang kayamanan sa langit, yun ang iniipon mong kabutihan sa iyong puso. Hindi ang iniipon mo sa puso puot, selos, inggit, Galit. pait. Hindi yun ang iipunin natin sa puso. Lahat ng kabutihan, kung paano natin magagawa ng kabutihan yung ating anak, asawa, kapatid, kapwa-tao, at pati nga kaaway, pinagagawaan ng mabuti ng Panginoon. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi niya, kung sila'y magutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo, di ba? Yan ang pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, na ang iniipon mo'y kayamanan sa langit. Lahat ng kabutihang pwede mong magawa, gagawin mo sa lahat ng tao. Pakinggan mo sa 6 ng Galacia, ganito nakasulat kapatid. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ngayon, sabi, samantalang tayo may pagkakataon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yan. Pag meron tayong pagkakataong gumawa ng mabuti, gagawa na agad tayo. Huwag nating ipagpapaliban yung mabuti. Kasi nagkakasala tayo sa Diyos pagka meron kang pagkakataong gumawa ng mabuti, hindi mo Tapos namang hindi mo ginawa, kasalanan yon sa 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya ang iipuning kayamanan sa mundo, kapatid, yung lahat ng mabubuting gawa. Yun ang kayamanan sa langit, kapatid. Iipunin mo sa puso mo ang bawat mabuting balak at naisin sa kapwa mo tao. At yun ay nirerehistro ng Diyos sa langit. Sinusulat yon, kapatid. Pagdating ng paghukom, bubuksan yon. Pakinggan mo sa isang talata, kumbaga meron kang deposit slip sa langit. Nakadeposit doon kung ano yung ginawa mo, no? Basahin natin sa Apokalipsis 20:12. Okay, before we continue, so I think what will be mentioned here is yung Book of Life, no, mga kayuthi. So actually, buti nga na-mention dito ni Brother Eli kasi I was about to ask, ano nga ba yung importansya ng kayamanan sa langit? Ano ba yan? Parang per quantity na, ay, ito, mga kasalanan, and ito naman, ito, kabutihan sa iyong puso. So ano ba yun? Parang kung saan ang mas matimbang? Ganun po ba? Ganun po ba ang standard at ang importance ng pag-deposit slip daw po, na-mention ni Brother Eli, ng kayamanan sa langit, mga kayuthi? So I just have to reiterate, ano yung kayamanan sa langit? Ito yung naipon mo na kabutihan sa iyong puso as you're living here. So yung kayamanan sa langit, hindi mo yun gagawin sa langit, kundi gagawin mo dito habang tayo nabubuhay pa, no, sa ating buhay temporal. At isa sa mga kabutihan na dapat nating gawin is being proactive, kumbaga. Nakikita mo na dapat kang gumawa ng mabuti tapos hindi mo ginawa, that is actually a sin, mga kayuthi. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Yung mga gawa natin, itinatala sa langit yun, Kaya pagka ang ginagawa mo, magagandang gawain, isinusulat ng Diyos yun sa langit. Yun ang nagiging deposito mo, ang kayamanan mo sa langit, na pagdating ng araw, pakikinabangan mo, kapatid. Ang pakinabang doon, nasa Filipos 2:12. Pakinggan nyo. Kaya nga, mga minamahal ko,
kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yung resulta ng gawain mong kabutihan, ayun na yung wikay, gawain ng inyong sariling pagkaligtas. So maliligtas ka, magiging dapat ka sa Diyos, hindi ka mapupunta sa impyerno pagka nagtipon ka ng mabubuting gawa. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Merong batas ang Diyos sa kanyang mga lingkod nung una sa Israel tungkol sa utang. Yun ay sa panahon pa ni Propeta Moises na nagtuturo siya. Ang sabi ng kasulatan, Exodo 22:25, Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo na dukha, huwag kang magpapakamanunubo sa kanya, nihihingan mo man siya ng tubo. kung magpapautang kay ka sa aking bayan, ibig sabihin, sa loob ng bayan ng Diyos sa Israel, kumbaga katumbas ngayon ng iglesia, no? Isang asosasyon nyo na sa Diyos. So yan sa loob ng bayan ng Diyos. Pero, ano yung hindi mo pwedeng patubuan? Para maliwanag, Basahin natin ang 23:19 ng Deuteronomio. Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga-ibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo, ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ang utos ng Diyos sa mga Israelita, sa iyong kapatid, huwag kang magpapatubo. Pero, doon sa taga-ibang lupa, pwede Okay kang lang. magpatubo, sabi niya. Alin yung huwag mong papatubuan? Yung tubo ay kanang kakainin, tubo ng salapi, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may patubo. Kasi ganito yun, ang tinutukoy dukha, yung dukha, kaya nga nangungutang dukha yun wag mong papatubuan Kasi wala kung kang pera. kakainin lang niya, bibili niya ng gamot, o pambabayad niya sa kuryente para wag naman siyang maputulan. Ano mang mga bagay na makakatulong sa kanya to make life a little easier for him or for her. Huwag mong papatubuan yung kapatid. Kaya yan din ang aming pinapatupad sa iglesia. Pagka ang kapatid manghihiram sa'yo, pambili ng gamot, huwag mong papatubuan. O kaya may sakit yung kanyang asawa, huwag mong papatubuan kung mapapahiram mo man. Kasi kawawa na nga tapos papatubuan mo pa. Pero ibang usapan, pagka halimbawa, hindi ka naman dukha. Meron kasing nanghihiram, di naman dukha Gagamitin sa negosyo, halimbawa. Di naman siya dukha, meron naman siyang kapital. Manghihiram pa siya para lumaki ang negosyo niya. Hihiram ng 100,000. Aba, ibang usapan na yon, hindi na yon para sa dukha, para sa mayaman na yon. Kung magpatubo ka man, parang kagaya ng bangko na nagpapatubo sa kanilang pera, hindi naman masama yun Yung ang nanghiram sa'yo ng kapital, kikita naman siya, i-share ka niya. Ngayon may nagtatanong sa akin, ano ba yung porsyento, kapatid na Soriano? Aba, nasa inyong That's a pag-uusap good yun. question. Sa magkakapatid, nasa usapan yun. Halimbawa, mag-aanap buhay siya, pag kumita ako ng 10% o 20%, hati tayo kapatid. O kaya, kung magkano ang gusto niya, nasa sa inyong usapan, walang nalalabag na pag-ibig. Kasi, hindi naman mahirap yung pinahiram mo na kailangan ng pagkain o daramitin o anumang mga necessities, hindi mo naman siya ginigipit. Naghahanap buhay naman siya. Yun, pwedeng patubuan yun. Yun pagmamahal sa kapatid dahil binigyan kita ng puhunan. Pera ko yun. Kung nasa bangko, kikita rin yun. Binigay ko sa'yo, kumita ka. Hindi naman masama na tulungan mo yung kapatid na nagbigay sa'yo ng kapital. Basta ang ating batas, huwag lang mawawala yung pag-ibig at pagmamahal sa kapatid. Walang kasalanan doon. Pero, pagka ang kapatid na hihiram, pambibili lang ng bigas dahil walang makakain, walang gamot, walang damit, huwag nang papatubuan. Yan ang batas na ating sinusunod sa iglesia, yung pag-ibig. Pag-ibig sa kapatid.
And one of the things na gusto ko din po i-mention, syempre sa idea kanina ng utang, nagustuhan ko yun, yung tanong kanina, na ano yung perspective ng Bible about utang. Ang konsepto po pala, according sa Bible, ng utang, ay napakalawak po pala talaga, So hindi lang ito na literal lang. Although, syempre, mga practical tips mentioned by Brother Eli here. Ang pagiging tax evader, yung hindi nagbabayad ng tamang buwis, ayan, sa mga Kristiyano, sa may mga owners ng businesses dyan. So yan po ay kasalanan, So wrong po yan. And also sa konsepto ng kahit na mga gamit na hiniram mo, yung mga yung mga nag-aarbor, kumukuha ng mga gamit ng iba nang hindi nagpapaalam, wrong. At syempre kapag ikaw ay nakapag-utang sa iba, kinakailangan mong bayaran yun. And then another example naman po ng idea, ng pagkakautang na mention ni Brother Eli, even sa dynamics ng mag-asawa, And syempre na-mention ko na po ito, napakaraming beses na sa ating channel. Yung lalaki na asawa, ang tawag sa Bisaya ay bana, Kaya sana i-include na natin yan sa ating vocabulary sa Filipino language. And ano pa yung mga na-mention ni Brother Eli sa idea ng pagkakautang, Even for children, kinakailangan gawan nyo ng mabuti, sundin nyo, i-honor ninyo ang inyong mga magulang. And I like what Brother Eli mentioned, kapag hindi mo ginawa yan, wala kang utang na loob, debt of gratitude. And one more reference ng Bible about sa ating mga pagkakautang, sa debt, is syempre sa Lord's Prayer, ang idea ng pagbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkautang sa atin. So sa akin ang dating po, dahil sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay may utang, dapat mong bayaran, at kapag ikaw naman ay pinagkautangan at hindi na bayaran, learn how to forgive them. I think this is a very nice example of grace, mga ka-U3. Yang pagpapatubo, hindi masama sa mga negosyante. Meron akong babasahin sa iyo na parabola ni Kristo doon sa Mateo 25:14. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya, at siya yumaon sa kaniyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Yung parabola nagsasabi na naghahanap ng tubo o pakinabang yung Panginoon na nagbigay ng kapital o talento. Ang katumbas niyan doon sa Lucas, basahin natin ang ganito ang pagkakasulat doon sa Lucas. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? Hindi naman masama pala mag-expect ka ng tubo ng iyong salapi. Sa bangko, ganun eh. Yung mayayaman kasi sigurista, imbis na ipahiram sa mahirap yung pera nila, dinadala sa bangko. Meron namang nagpapahiram sa mahirap, aalisin sa bangko. Sa bangko kasi 2% hanggang 6% per annum. Tapos ipapautang sa mahirap,
Gagawin Magkano lang? 10%, 20% per month. Kung nasa bangko yung pera mo, wala pang 1% ang kita sa isang buwan. Tapos papahiram mo sa mahirap, gagawin mo 20%. Masyadong mabigat yun, kapatid. Parang walang konsiderasyon 5, 6. yung iba. Kasi pag sa bangko lang, kikita lang yun, wala pang 1% isang buwan. Inilabas mo, pinahiram mo sa mahirap na naghahanap buhay. Pagkatapos i-charge mo ng 20%, parang wala ka ng konsyensya nun. Bakit sa bangko, pumapayag ka na wala pang 1% yung tubo mo sa buwan? Ba't pagka sa mahirap, gagawin mo 20%? Kasi hindi ka naman siguradong magbabayad kahit na. Kung hindi ka siguradong magbabayad, pero kung nagbayad na, di bawasan mo naman. Di ba? Kung halimbawa, hindi ko siguradong magbabayad, kung nagbayad na, ba't ganun pa rin? Bawasan mo naman. Yun pananakim na yun. Bawal na ng Diyos yun, kapatid. Yung usury na masyadong matataas na patubo, yun ay covetousness na yun. Ayan sabi sa Biblia, thou shall not covet. Covetous na yun, pananakim na yun. Sobrang-sobra ng patubo, 20%, 10%. Pagka mahirap ka, kakagatin mo, kapit sa patalim, sabi nga ang taong gipit, kahit sa patalim, kumakapit. Kawawa. Meron talagang matatakaw sa tubo. Ang tawag ng Biblia ron, nandoon sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 14. May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. Merong ganyang lahi Lahi na kumakain sila ng mga dukha. They prey on the needy and the poor. Yung mga nangangailangan, mga gipit. Yun ang kanilang biktima. Kaya habang mahahatak yung tubo, papatubuan ka, alam na gipit ka, kakagatin mo. Doon sila kumikita ng napakalaki. Pagbabayaran nila yan pagdating ng araw. Hindi naman masamang magpatubo sa kapatid. Kung gagamitin sa negosyo, hindi naman para sa pagkain. Magpatubo, pero nasa mutual understanding yun. Huwag mo namang masyadong napakataas. Okay, so dyan na naman po nagtatapos mga ka-youthing ating episode ngayon. Ayan, so sure po ako sa mga supporters po ni Brother Eli at sa mga fans po ng ating community. Ayan, you can type there bitin. Anyway, so napaka-practical mga ka-youthing. Ito pong compilation na ginawa ng ating staff and we're very grateful kasi all of the videos are related to money. Yaman, importansya ng pera, and then at the last part, yung idea ng utang na hindi nga po financial lang yung utang, no? It could also be about yung utang na loob ng mga anak sa kanilang mga magulang or responsibility ng isang bana sa kanyang asawa. So iba't iba po pala yan, ano? And just before we continue sa pag-recap natin mga ka-youth, gusto ko lang i-mention na at the last part, Brother Eli mentioned yung idea ng interest. So this really made me think, no? Bakit kaya wala tayong Christian bank? Kasi mga ka-youth, maybe alam nyo din po ito, no? Lalong-lalo na po siguro sa mga OFWs natin na nakatira po dyan sa Middle East. May konsepto po kasi sa Sharia law, no? Sa Islamic banks na tinatawag natin na kung saan wala po silang interest, ang tawag dyan yung riba. Wala pong interest, no, sa kanila pong mga banks kapag ikaw po ay isang Muslim. So sana meron din po tayo, no, na Christian bank na the same na structure. But Brother Eli said na hindi naman po masama na merong tubo, na merong interest, lalong-lalo na kapag ito ay gagamitin naman, no, sa isang business, for example, sa negosyo, sa pangkapital niya, that's totally fine. Pero ibang usapan na mga ka-U3, ang pagbigay pa ng tubo or 10, 20% kapag ito naman ay kinakailangan na naghihirap na kapatid mo. Kapag ito ay gagamitin, no, sa hospital bills at iba pa, alam mo na nga naghihirap na, bibigyan mo pa ng napakalaking tubo. So, Brother Eli saying na you have to practice grace. You have to be more understanding, no, sa sitwasyon ng iba. And that's what the Bible is saying, mga ka-U3. And nagustuhan ko rin syempre yung pag-mention kanina, no, ng parabola, yung talents. Talent po is malaking halaga ng pera, talento. Ano po? But going back, the idea here of money is to make our life convenient. Pero there's no guarantee na kung tayo ay Kristiyano, ay yayaman na tayo. Ito po ay kaiba sa mga pronouncements ng ibang reliyon, yung tinatawag natin na prosperity gospel. So definitely, lahat yan, mahirap man o mayaman, ang ating spiritual blessing ay nasa langit. At ano yung ating kayamanan sa langit? Ito yung inipon mo na kabutihan dito sa iyong puso, sa mundo, mga kayute. Dito tayo gagawa ng ating mga kabutihang loob, kabutihan ng ating puso. At yan ay nakatalado po, no, sa Book of Life, mga kayute. But anyway, did you enjoy this video? If you like these kinds of contents, mga kayute, you can watch the
video over here, playlist naman dyan sa baba. At kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na for more videos like these. Click like, share nyo po itong video na ito, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye! See you later!